Gabi na nang matapos yung meeting namin sa org. Dahil iilan na lang rin ang tao sa 6th floor, napagdesisyonan na namin ng kaibigan ko na umuwi at baka hindi na rin kami makasakay at matraffic palalo. Habang papalabas ng office, nagbibiroan at nagtatakutan pa kami na baka huminto yung elevator sa isang floor na nakapatay na ang ilaw at kung ano-ano pang kalokohan at kapabalaghan. Paglabas ng office, hindi na namin pinindot yung elevator button dahil napansin namin na papaakyat na rin ito sa 6th floor. Before bumukas yung elevator, may amoy bulaklak na umalingasaw sa floor. Hindi namin ma-determine kung sampagita ba or ilang-ilang, pero amoy pamburol yun. Pagbukas ng elevator, walang tao sa loob. In the heart of Azarzal University, there existed a story, whispered in hushed tones, among students and faculty. A story about the mysterious elevator that went down to the basement. Legend had it that this elevator had a mind of its own, especially when the moon was hidden behind thick and dark clouds. On the tower basement elevator near the CSC and SHSC shared room, there was this elevator who manages to work but never opens in times near the utility area. A STEM student was rumbling, but Knopf said he find his way tangled with the sight of elevator. And on another notice of encounter, a dancer who seems to sneak her head up high on the retractable ladder. There seemed to be a kaluskos, but brushed it off, and it is known as a commons. And maybe workers are already there at the 2nd floor, but felt a whirling breeze. CR sa Building G. May class ako sa accounting sa Building G. Daanan pa lang papuntang Building G, nakakatakot na. Walang tao, maliban sa gym area. It was in the middle of our class nang naramdaman ko na kailangan kong mag-CR. So nagpaalam ako sa prof ko at dumiretso na sa CR. Yung room namin ay sa 5th floor. Ang CR ng girls ay sa 4th floor pa. Kaya pahirapan ang pagbaba at walang tao sa hallway. Gaya ng sinabi ko, walang tao sa Building G. Kaya tahimik ang lahat at mag-isa lang akong pumasok sa CR. Pumasok na ako sa cubicle number 2 at maya-maya may narinig din akong pumasok sa cubicle number 1. Una ay hindi ko siya pinansin. Pero naririnig ko na nagsi-CR siya, kaya hinayaan ko lang. Since wala akong nararamdamang kakaiba, nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko. Pero maya-maya, nang lumabas ako sa cubicle, wala na akong narinig. Nagtataka ako, asan kaya yung babaeng pumasok sa cubicle 1? Sa pagtataka ko, pumasok din ako sa cubicle 1 para tignan kung may tao. At nagulat ako nang walang tao. Napatanong ako sa sarili ko, ano yung narinig ko? Hindi ko na pinansin ang mga sumunod na nangyari. At nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Lumabas ako ng CR na may pagtataka kung ano bang narinig ko. Since mahilig ako sa creepy stories, hindi ko na pinansin ang nangyari. Pero ang suggestions ko sa inyong lahat, huwag kayong magsi-CR mag-isa sa CR sa Building G. Doppelganger sa laboratory. Electronic Communication Engineering kami, break time namin nung araw na yon, pero mas pinili namin gawin ang experiment na ginagawa namin sa laboratory. Kasama ko ang kaibigan ko nung araw na yon, pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya kumikibo at kanina pa siya pabalik-balik sa likuran ko. Kinakausap ko siya pero hindi siya nagsasalita. Hindi din siya nakikipag-participate kahit na malapit na ang due ng documentation ng experiment na ginagawa namin. Natapos na nga ako, ngunit ganun pa din siya. Walang kibo at nakayuko lamang. Lumipas ang break time at pumasok na din ang iba pa naming kaklase sa laboratory. Nagulat ako nang makita ko ang kaibigan kong kasama ng iba naming kaklase, sabay sabi sa akin na kanina pa nila ako hinahanap. Doon ko napagtanto na hindi ko kaibigan ang kasama ko kanina pa.
CR Tower Building. Umakyat kami ni Sandra at Alex. Hindi ko na matandaan bakit kami umakyat, pero wala kasi si Sir N nun. So umupo ako sa upuan ni Sir N, tapos nagkwentuhan kami ng dalawa. Ang pwesto namin, nakaharap ako kay Sandra, at si Sandra naman nakatalikod sa pinto ng MCO. Dumaan si Ma'am Val sa likod ni Sandra, at pagkatapos ng 1 minuto, may dumungaw na itim na tao sa pinto. Yung itim na yon, hindi lang siya dahil black hair, kundi parang pati mukha niya ay itim din. Kitang-kita ko yung pagsilip niya ng mga 3 segundo at nakita din ni Sandra. Hanggang ngayon, nakakapanindig balahibo pa rin.